paraiso. Yan ang tingin ng mga turistang surfer na nakakapunta sa Siargao. Isa si Alice sa mga lokal na surfer na naabutan pa ang panahon wala pa ang surfing sa kanilang isla. Ayon sa kanya, nung bata pa siya, hindi niya nilalapitan ang tubig na pinagpipiestahan ngayon. Ang buhay kasi po noon, takot kami pumunta dito sa Cloud9 kasi natatakot kami sa alon. Doon lang kami sa baryo namin. Doon lang kami naglalaro. Dagdag pa sa hamon ng malalaking alon, ang napakamabatong dalampasigan ng Barangay Katangnan. Ang mga bato parang babala sa mga turistang gusto lang magbilad at magtampisaw. Masusugatan kayo dito. Alas 7 pa lang ng umaga, nakagayak na ang mga batang ito para sa maghapong pagsasurfing. Ibang-iba sa buhay noon ni Alice. Katulad sa amin, taga rito nga kami, pero hindi kami araw-araw nagsusurf. Kasi mayroon din kami ibang ginagawa. Pero yung mga bata talaga, dito talaga sila sa dagat. Pagising pa lang, nandun na halos yung magulang. Isipin na nila na wala yung anak nila. Pero nandun pala kasama yung softboard doon sa dagat sila nagpupunta. Tapos pag-uwian, alas 8 na minsan ng gabi. Dahil nga sa mga kaibigan, nagaan. Nabago na ng pagsasurfing ang buhay ng mga taga-barangay Katangnan. Masaya na yung mga bata. Kasi na sila kung sabaga sanay na sila, hindi na sila nahihiya. Nakatulad namin noon, nahihiya kami. Pag nakakita kami ng turista, tatakbo kami kasi hindi namin kilala Ngayon, yung turista, minsan yung makukulitan na sa kanila. Kasi sila na yung mismo lalapit, aalokin nila, mag-surf, ganyan. Pero okay naman sa kanila. Wala naman silang reklamo. Noon, tahimik at walang buhay ang lugar na ito. Ngayon, dinarayo na ito. Dahil sa pagdagsa ng mga turista sa lugar, nalagay na ang pangalan ng Siargao sa mapa ng mundo. Dahil sa pagkilalang ito, kung dati, puro professional lang ang pumupunta sa Siargao, ngayon, pati ang mga gusto mag-aral ng surfing, dinarayo na rin ang lugar. Pero hindi lang ang mga negosyante ang nakinabang sa biyayang hatid ng surfing mecca. Pati ang ilang bata roon, natuto na ring sumideline. Sabihin ko po kung gusto niyo po mag-surfing para po maging matuto po kayo na surfing, para maging bihasa po kayo. Para maipasa ko po ang aking karunungan sa ibang tao, tapos para po ako magkapera. Kung meron kaming panggastos sa bahay at sa araw-araw. Kasi po marami po kaming kumakain. Natatakot. Sayahan, pagod dahil pabalik-balik ka doon. At nagustuhan ko lang kasi yung tricks At minsan nga may alon babagsak sa'yo. At tapos noon uuwi ako, tulog, tapos gising, trabaho sa bahay, tapos katapos kain, tapos tulog na, bukas eskwela. Dahil dagsa ang mga turista, natuto na rin magsalita ng English ang mga bata. I am your instructor. I will teach you how to surf. Ang tinuturuan ni Loloy ay ang kanyang pinsang balikbayan mula sa Australia. I-plaster ang siki. Una niya munang itinuro ang ilang basics ng surfing. Hanggat sa pumulaot na sila. So, ibang mga bata, pag halimbawa, bata ang tuturuan, doon ko rin ibibigay sa mga maliit. Pero kung malaki, hindi pwede sila magtuturo kasi iba ang basic sa kanila. Nasa malalim na yun Tapos sa pagtutulak pa lang, kung malaki ang customer, mahihirapan sila kasi maliit. Kaya kailangan, kung bata ang tuturuan,
sa bata mo siya ibibigay. Tumutulong si Alice para mahanapan ng sideline ang mga bata. Bagamat hindi pa profesional ang mga batang ito, sa tulong ng mga nakatatanda ay nabibigyan sila ng kaunting kita para sa kanilang pamilya. Silang binibigyan ko ng trabaho kasi para makatulong din sila sa pamilya nila. Bibigyan ko sila ng trabaho para may uwi sila na pera sa bahay nila. Mahigpit na patakaran dito na kailangan samahan ng mas nakatatanda ang mga batang surfer tuwing magtuturo para iwas disgrasya. Kahit nga ang pipi at bingi na si Brian, nakakapagtrabaho bilang assistant. At ayon kay Alice, marami naman daw rin na gustong tumulong sa katulad ni Brian, kahit sa maliit na paraan lang. Tayo, dalawa magkaintindihan. Makaintindi naman siya dahil i-explain ko sa kanya. Kaya mayroon din customer, maawa sa kanya. Okay, mas okay siya magturo sa akin. Kasi nga sa kalagayan niya. Yun nga ang ano ko, sabi ko, okay sir, salamat, naintindihan niyo siya. Kasi wala naman siya talagang trabaho, ma'am. Kaysa pag-alagala siya dyan. Susunod. Nakaasa nga lang ba sa mga dayuhan ang kaunlaran ng Siargao? Yan ang uusisiin sa pagbabalik ng Under Special Investigation.